Ano kaya ang epekto o apektado kaya itong mga Duterte candidate sa ilalim ng PDP laban dito po sa maraming problemang kinakaharap ng mag-amang Duterte. Kaya ko po nababanggit ito dahil hindi naman kaila sa atin mabibigat yung mga kaso. Merong impeachment na nakabinbin sa Kongreso against Sara Duterte. Si Digong Duterte, dating Pangulo, ay may mga kaso sa International Criminal Court at iba pang kaso dito sa Pilipinas. Pagkatapos itong mag-amang ito, parehong merong nakabinbin na disbarment case o issue sa Korte Suprema. Dahil may mga nagpetisyon na madisbar, mawala ng lisensya sa pagiging abogada si Sara Duterte, Vice President, at si Digong Duterte. Ano ba ang mga issue kung bakit sila may mga kaso? Kaya may mga impeachment dahil sa graft in corruption, betrayal of public trust against Sara. Bakit may ICC? Dahil mayroong reklamo sa extrajudicial killing, human rights violation against Duterte. Bakit may disbarment? Kasi nga pong pagbabanta, pagmumura ni Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos at iba pang mga ginagawa na hindi dapat nagagawa at ginagawa ng isang abogada. Si Duterte, ganon din. Kaya may disbarment case kasi yung kanyang pagmumura at paglabag sa karapatang pantao, panghuhusga dun sa mga taong na naging biktima ng tukhang dahil sa illegal drugs, iyan hindi rin trabaho ng mga abogado. So, yan po yung mga isyong matitindi. Sa tingin ko po, aking opinion, analysis, isa yan sa mga dahilan kung bakit yung mga Duterte candidate ay hindi pumapasok sa top 10. Meron man isa lang, pero kadalasan laglag. Halos nasa top 20, yung iba wala pa nga. Okay? Kasi nga, alam ng taong bayan na posibleng itong mga kandidatong ito, pag nanalo, baka pagtakpan pa at kampihan pa na katulad ng kailang ginagawa ngayon na pabor sa mga Duterte. Yan ang isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit ayaw na ng mga butante at ng mga nasosurvey sa na-identify na kandidato politiko sa kampo ni Duterte dahil nga alam nila kung ano ang pinagdaanan natin, ano ang pinagdaanan ng bansa, ano ang mga kinasasangkutang kaso ng mga Duterte noon at ngayon. Okay? So, ang ibig sabihin nito, kung ang mga kandidatong senador, yung national position ng mga Duterte, ay aasa sa mga Duterte, talagang matatalo sila. Ngayon, kung wala naman silang kakayanan at may pagmamalaki bilang individual candidate, ay talagang tagilid ang labanan. So, ibig sabihin, may malaking epekto na sa mga kandidato ng PDP laban base sa mga kasalukuyang kinakaharap na problema ng mga Duterte. Kasi imagine, maswerte pa nga si Inday dahil hindi pa gumagalaw yung impeachment at yan naman ay 1 year. So, pwedeng after election, yan ay umpisan uling talakayin or talakayin na. Yung ICC mukhang mapapadali dahil ang Malacanang nagsabing nakikipag-ugnayan na. Yung disbarment, hindi na natin minamadali. Bahala na dyan ang Supreme Court at saka Integrated Bar of the Philippines. So, lahat po yan nakabinbin. Okay? Sino-sino ba ang mga kandidato ng administrasyon? Ay di siyempre alam ng anti-administrasyon na identify sa mga Duterte. Ayan po mga bumabanat. Nakasama dati sa mga rally araw-araw nila, every other day, na nagpapabagsak sa gobyerno. Naninira sa gobyerno. Nangiintriga at kung ano-ano pa. Yung iba nga, fake news pa. So, ayan po. Paano naman susuportahan ng taong bayan yung ganon? Na masyadong obvious na ang kanilang galaw hindi para sa bayan. Hindi para sa kapakanan ng majority na Pilipino. Parang ang dating nila, naggagamitan sila. Ginagamit nila ang mga Duterte para sila manalo. Ginagamit din sila ng mga Duterte para identify na mayroon silang followers. Pero paano ang kapakanan ng taong bayan? Yan ang iniisip ngayon ng mga butante. Kung hindi hihiwalay at hindi ma-justify ng mga kandidato ng mga Duterte ang kailang identity sa mga Duterte sa kung anong dahilan at bakit sila kasama dyan,
at ang image at pananaw at pagkilala ng taong bayan, sila'y gustong pagpabagsak sa gobyerno, gustong mag-take over sa gobyerno, ay hindi talaga iboboto yan. Talagang sa kangkungan pupulutin yan. Kahit mga incumbent senador, ay di lalo na yung mga kandidato nilang wala naman sa posisyon pero ang hinahabol ay national position. Malabo talaga yan. Ayaw ko ng pangalanan, alam naman ninyo kung sino yung mga kandidatong yan, kung ano bang ginagawa nila. Di ba puro batikos? Ayun, okay? So kaya kayo na mga mamayan Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo, kasi kasama ang OFW at mga Pilipino sa abroad makakaboto, is coming midterm election sa Mayo. Mayo na, ilang buwan na lang. Next month, kampanya na sa mga national candidate. Sa March ay kampanya na ng local candidate. So yan na po yung nakikita kong sitwasyon. Kasi sa lahat po ng mga survey, talagang nawawala ang mga pangalan ng kandidato ng PDP laban under Duterte camp. At yan ang nakikita nating problema. Kasi sa ngayon, hindi po nawawala, dumadami pa ang supporters ng administrasyon. Dahil pagod na, sawa na sa paninira kay Pangulong Marcos. Yung kabaitan ng Pangulo, nakakuha na ng simpati mula sa taong bayan. Ang taong bayan na nagtatanggol sa administrasyon. Dahil hindi masyadong pumapatol si Pangulong Marcos sa mga batikos, lalo na yung mga personal at pagbabanta sa kanyang buhay. So yung taong bayan, lalong nagpakatatag na suportahan ang gobyerno. At ako naniniwala, baka yung mga ibang kandidato, hindi ko naman nilalahat, ng administrasyon, baka nga makalusot at ipanalo ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters at silent majority kumpara na suportang kanilang ibibigay sa mga maka-Duterte. Ibig sabihin, hindi lang maka Marcos administration ng kandidatong susuportahan ng taong bayan, pati galing sa oposisyon. Posible yung galing sa Piklawan, Dilawan, Liberal Party o Independent o anumang sektor ng mga politiko, malamang yung pa yung tulungan. Kasi maraming choices, marami pong mga pwedeng pagpilian ang mga botante. Ang akin pong analysis at opinion, mas papanig sila, mas susuportahan nila ay yung hindi bumabanat sa administrasyon. Mas susuportahan nila yung hindi na nga bumabanat pero kumakampi at naniniwala sa administrasyon. Yan ang tutulungan ng mga botanteng Pilipino. Pero yung mula day one until now at susunod na mga panahon, ang tingin ng tao ay magiging oposisyon at puro paninira, intriga at pagpapabagsak, pamimersonal kay Pangulong Marcos, definitely hindi po ibuboto yan. Kaya kayong mga kandidato na pwedeng, kung ano man ang inyong estado, ano man ang inyong kalagayan ngayon, matuwa kayo dahil tinatalakay ko ito. Makakako kayo ng idea para kayo makapag-adjust. Ito ay pabor sa inyo, hindi pabor sa kung kanino. Magbago na kayo kung gusto niyo makakuha ng boto at suporta sa taong bayan. Huwag niyong kalimutan, majority ng mga Pilipino ay matatalino, matitino at hindi na nagpapagamit. Mas marami ang matitino kaysa sa ginagamit ng ilang sektor para lang agawin ang kapangyarihan ng kasalukuyang pamahalaan. So napaka-sensitibo, napakahalaga ng identity, hindi lang ang personalidad ng kandidato this coming May national and local election. Please like and share ng ating video at topic na ito.